Jex. Okay, so sa ngayon nga, ayan, gamit yung tungtungan natin. Laking bagay, no? Ito yung gamit namin na mas mapabilis yung trabaho natin. Mas nagiging accurate, mas maging matibay. So mamaya ipapaalam natin kung magkano yung presyo nito. Tingnan lang natin kung gaano katibay yung hanger na nilalagyan natin. Kasama natin si Pangasinan Boy. Okay, so ngayon, ayan, pinapalinisan konti si Raven. Ito pa lang yung dumi na galing sa alikabok, galing sa Bigan, Benguet, La Union, Manawag, Maliko. Ayan, pinapalinisan ko lang konti para naman malinis. Ayan, paalam na tayo kay Mrs. Kay Inspektora. Biyay na tayo ngayon. Bye! Ingat kayo. So tara na, biyahe na. Okay, so andito na nga tayo at kita-kita tayo bukas sa ating panibagong vlog, mga kamusta. Maraming salamat sa pagsama nyo sa amin. So Tuesday bukas, panibagong vlog na naman tayo. Panibagong episode tayo dito sa Manawag project natin. So overnight tayo ngayon dito. See you. Good morning. Kakaligpit ko lang nung tent ko. Dito tayo nag-overnight. Malamig pala pag dito ka sa labas. Hello ko na Ajax. Jegs. Jegs. Okay, so sa ngayon nga, ayan, gamit yung tungtungan natin. Laking bagay, no? Napapansin niyo yung steel deck. So pag steel deck, mga kamusta, meron tayong mga ginagamit dyan na pang hanger. At the same time kung paano ba natin siya ginagamit o kaya ginagawa, lalo-lalo na sa mga concrete, steel deck at sa mga ceiling installation natin. So meron tayong isang tools na pwede kong i-recommend sa inyo na ginagamit natin. Ayun, nagamit nga ng tropa, nail gun. So ano nga ba yung mga ginagamit namin na to na kung saan mas mapapabilis yung trabaho natin, at the same time hindi mo na kailangang kumbaga ma-hassle pa. Dito ginagamitan namin siya ng mga drill, pero meron tayong materials din para mas maging mapabilis yung trabaho natin. So kung titingnan natin dito sa ginawa namin na ceiling installation, no, magkakabit ng wall angle, nail gun yung gamit natin, o kaya nailer yung nail gun. Tapos paglalagay ng carrying channel natin, nail gun pa rin yung gamit namin. Paglalagay ng hanger natin, nail gun pa rin yung gamit namin. Ano nga ba yung nail gun na yon? Bakit nga ba gamit na gamit para sa amin? Kaya kung napapansin nyo, yan, tuwid na tuwid. Magandang maganda yung pagkakalatag. Hindi na kami dito gumagamit ng pako. Hindi na kami gumagamit dito ng mga ibang mga tools na kung saan mas nagiging matagal yung trabaho. So isang bagay dyan, hanger pa lang, ayan, gamit na ho yan. Tingnan lang natin kung gaano katibay yung hanger na nilalagay natin. Hindi ko sinasabi na gayahin ninyo na pagbitinan ninyo, baka mamaya mali yung installation na ginawa nyo, babagsak. So dito tayo muna sa carrying channel. Pag carrying channel na tinatawag, ito yung bandang taas na kinakapitan ng mga metal paring. Paano naman pag sa metal paring? So metal paring, depende na lang yun yan sa tibay ng metal paring ninyo, tibay din ng wall angle dito. Ginagawa namin dyan, kine-check namin yan, pero hindi ho yung pag-check na bitin-bitinan mo siya. No? Hindi ko sinabing bitinan natin para masabi ninyo na okay siya. Makita natin paano siya ginagamit. Medyo masakit sa tenga pag wala kang earpods. Ito yung gamit namin na mas mapabilis yung trabaho natin. Mas nagiging accurate, mas maging matibay na pwede nyong gamitin. So mamaya ipapaalam natin kung magkano yung presyo nito. Pero syempre tapusin mo tong video na to para malaman mo
So dito yung pagkakabit natin ng ating steel deck, na kahit steel deck po yan, kayang-kaya niyang butasan at kayang-kaya niyang kapitan ng malakas. Ayan, lahat po yan. So kung makikita nyo, ayan, yung nail gun natin, ayan, napakalakas po niyan. Sa steel deck kasi ito, bakal na ho yan, tapos konkreto rin ho yung loob niya. So ibig sabihin, kailangan mo ng puwersa, kailangan mo ng matalim na bala kapag ikaw ay gumagawa nito. Tapos ang kailangan mo pa dyan, kailangan mo ng dynobolt o kaya expansion bolt para may hanger ka. Pero sa amin mga kamasta, pagka gumagamit kami ng mga nail gun, tingnan nyo niprepress pa niya ng husto yan. Kumbaga talagang as in na bumabaon. Ganon din ho sa wall angle, tingnan nyo yung kapit niya. As in lumubog, ito kung mapapansin nyo yung kapit niya yan, saktong-sakto, no? Diyan sa paraan na yan mga kamasta, mas nagiging accurate at mas maging matibay yung installation natin. Kahit nga itong mga double lock natin, kasi ito double lock natin to. Kumbaga dinodoble namin yung lakas kung sakali ito para sa taas niya, ayan. Para ilalevel natin to. Kaya kung mapapansin nyo, mayroon pa tayong adjustment doon. Ilalevel natin yan, inail gun din natin. Ito siya. So actually, meron tong goggles, meron din tong gloves, meron din tong earpads. So yun yung mga kasama ng mga ginagamit natin na nail gun na to. Hindi na hassle na kumbaga gagamit ka ng mga kuryente. Kaya kung napapansin nyo, may ear protection si Michael para iwas disgrasya tayo. Yung sinasabi ko na kailangan mo ng mas malalim na baon, pero ang ilalagay na ho namin doon, it's either screw o kaya naman yung ating pako na. So yun yung ginagamit na natin kapag ampaw yung semento. Pero pagka maganda naman yung semento, diretso nail gun, mas makapit. Mga ilang minuto lang, oh. Ayan, oh. Ang bilis, no? So isang karagdagan pa para mas maging matibay yung installation natin. Kung napapansin niyo yung wall angle namin, hindi namin siya pinuputol ng diretsahan. Ayan, oh. Ang ginagawa namin dyan ay ginugunting lang ho namin yan. Kasi yung kapit ng nail gun natin ay hindi na kailangan lagyan pa dun sa may pinakasulok nyo kapag kaganyan, no? So isipin natin maigi kasi yan, pag putol yan, ayan, wala nang lakas yan. Pero ito may dagdag lakas gawa nga nung dito siya kumukuha ng lakas. So tingnan natin dito kung gaano siya katibay. Kanina binitinan ko, ngayon naman tinutungtungan. So nandito yung electrician natin, no? Ayan. So tinutungtungan mo yan, diba? So yan yung electrician natin. Pero nakikita nyo dito, walang lundo po yan, hindi siya lumulundo. So ibig sabihin matibay po yan. Okay, so yung ganyang gamit na ginagamit namin mga kamasta, no? So yung presyo niya nasa 1,000 po. Meron yung mas mababa yung presyo pero madali lang siya masira. Kung gusto nyo bumili ng ganitong uri ng nail gun, DeWalt man o kung ano man, kung mas mataas yung presyo niya, mas maganda yung uri ng nail gun, no? Pero nasa nagagamit pa rin yan. Ito mura din naman siya eh. Kasi may yung talagang halaga nito nasa magkano? Nasa 5,000 ganon. So ngayon, yung ganitong uri ng nail gun na nagkakahalaga ng 1,000, nasa nagagamit na lang po yan. So kung napapansin nyo, meron tayo ditong ayan, parang langis niya. So ipapatak mo yan bago mo gamitin at saka pagkatapos mo siyang gamitin. So itong mga to jettings niya yan. So, tara, bibili muna tayo ng materyales na kulang. May mga naiwan kami sa office na akala namin na isakay sa sasakyan. Kailangan natin pumunta sa bayan para maghanap. Okay, so tara, at diretso muna tayo Urdaneta. Kasama natin si Pangasinan Boy, si Oscar. Tayo na magbibilan ng ulam ng tropa saka merienda kasi maya maya uwi na rin tayo. Yun! Oo, napakatibay, napakasarap, napakayami, napakadelicious. Ayan, kain na tayo mga kamusta. Ayan, maraming salamat kay sir, yung ating client, kay Sir Carlo, tsaka kay nanay, tsaka kay tatay. Ang sarap ng ulam natin.
So tara, biyahe na tayo. So makikisuyo ngayon si Kamastamak. Ayan, usap na kami kanina kasi may makikisabay na tropa. Ayan o. Ayan siya. Ayan, Sir Mac. Sino kasama mong uwi? Si Bayoko. Bahala ka na sa kanya Kamasta. Oo, ako na. Siyempre, ang ating kaibigan. Sir Mac Lagunilla. Yan, nagisuyo ako kay Kamasta. May project ako doon, siya naman may project, Project ako dito. Sa linggo. Oo, linggo, kita-kita tayo. Pupunta tayo sa farm ni Sir Mac. Yun. Ayan, ni Kamastamak. Kasama natin sila Jimmy Squad. Oo. Sila paring Jimmy tsaka Rex Blast. Ayun. Ingat sa biyahe. Papunta na rin kami. Ayun o. Baka mayak yung kasama ko dyan ha. Ayun. Si kakilala ni Sir. Ako taga dito na ako eh. Anong ito po? Pangalan? Arvin Jump in. John Builders. Ayun o, shoutout sa John Builders. Ayun o. Bali, nangungunta pa kayo dito. Yun. Ayun. So, follow nyo po mga kamusta. Taga Pangasinan din. Tara na rin. Kikita kami sa linggo. Okay, bahala ka lang dyan ha. Kay ano. Oo, sige. So, tropa ni Kamastamak, si Jesse. Oh, yan. Galing pa Sambuanga to. Yo, tinan mo naman ang pagmamahal, no? Walang pinipiling lugar. And so, sasabay na natin kasi dadaan tayo ng Maliko. Para hindi na siya mahirapan sa daan kasi kung dadaan siya ng San Jose tapos baka ititigil pa siya dun sa kung saan, sabay na natin. Tara, biyahe na.